Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. A blessed Palm Sunday to all. Okay. Magsimula na ang Semana Santa. Sana ganon pa rin ang ating bugso ng ating pananampalataya. Mainit pa rin, no? Hindi malamig. Okay. Ang ibig nating sabihin, yung spirit ng ating pananampalataya ay Holy Week, ang Semana Santa, ito ay nagpaalala sa ating lahat na tayo na iligtas ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kaniyang kamatayan sa krus. Handa siyang ibigay ang kaniyang sarili alang-alang sa atin. Ibig sabihin, sa kaniyang pagmamahal, dakilang pagmamahal sa atin, kaya niya nagawa iyon. Ito'y nagpaalala din sa atin na kung tayo ay ano ba yun sa Tagalog? Yung hindi maganda ang ating yung para tayong nagpasa ng krus. Yung mga mabigat na pagsusubok sa ating buhay. No? Nakalimutan ko lang ang pagpigkas sa tamang o exact na salita. Okay. I hope sana makuha ninyo ang ibig kong sabihin. Kahit na nahihirapan akong maghanap ng mga salitang Tagalog. Dahil alam nyo na, hindi pa rin ako eksperto sa pagsasalita ng Tagalog. Sana ang ibig kong sabihin makuha ninyo. Na huwag tayong ano ba yun? Mawala ng spirit of enthusiasm, kumbaga sa English. Kasi kung nahihirapan na tayo sa mga trials sa ating buhay, parang hihinto na tayo sa pagiging faithful, no, sa ating pananampalataya. Ang punto na gusto kong sabihin sa inyo, huwag kayong magdamdam ng para bang wala ng sigla nang dahil sa mga, kumbaga sa Bisaya pa, kasakitan. Yung mga pag-antos, no, sa Bisaya pa. Okay. Mga kalisdanan, Bisaya pa rin. Hindi pa rin diretso sa Tagalog. No? Mga dinaraanan nating
parang hindi maganda no sa ating pagdamdam, pero nang dahil sa Kristiyano tayo, huwag nating kakalimutan yung sinabi ng ating Panginoong Kristo. Yung gustong maging disipulo niya, yung gustong maging susunod sa kaniyang mga steps. O, ano na ba yun? Yung gustong susunod sa kanya, huwag kalimutan, may cross na dadalhin. Ibig sabihin, hindi po easy. Hindi po madali ang pagiging Kristiyano. So wag tayong magtataka kung hindi madali ang buhay Kristiyano. May mga pagsusubok ito. May mga pagsusubok ito, mga kapatid at mga magulang. Now, meron akong ibalita sa inyo. Isang observation. No? Yung bago lang naparito ang ating mahal na pare na nakabase sa Tagbilaran, si Father Darwin Gitgano, isang dipensor sa pananampalatayang Katoliko at isa ding appointed exorcist. Yung pwede siyang mag-deliverance. Nang nandito siya sa ating lugar, nakapagsalita siya sa cathedral at nakapagsalita din siya sa Pinian, sa Duhinob at sa Galas, sa parokya ng ating Bible Apostolate Director na si Reverend Father Ramil Corong. 4 na venue dito sa ating lugar nakapagsalita ang ating mahal na pare na isang siip din na pare. Okay. Hindi takot makipagdebate kung kinakailangan. At nang dahil sa debate niya, doon nagsimula ang kaniyang pagkakilala at very charismatic na pare dahil ang dami na niyang napasigla ng mga Katoliko sa pananampalataya. May kilala akong noon hindi masyadong relihiyoso sa gawa sa ating pananampalatayang Katoliko, pero nang dahil sa contribution ni Father Darwin Gitgano, sumigla sila. Kaya natutuwa ako dahil meron ng ganyang mga pare na nakapagbigay sigla talaga sa pananampalatayang Katoliko ng mga parokyano natin. So, ang gusto nating ipaabot ngayon, yung may natalakay siya tungkol sa kumpisal, yung confession. Sa mga panahon ngayon, ay nakapokus tayo sa Sacrament of Confession. Na napapanahon ang gawaing pagkumpisal sa pare. Yung ang Diyos magpapatawad ng mga kasalanan sa pamamagitan ng mga kaparian, mga ministro ng Diyos. Nang natalakay ito ni Father Darwin, napapansin natin ngayon, at hindi lang ako ang nakapansin, kahit na ang aking kaibigang pare, na isang canon lawyer, na si Reverend Father Ruin Roy Salvo, napansin din niya na ngayon, ang daming nangumpisal. Ang daming nangumpisal, dumadami ang nangumpisal. Ibig sabihin,
umepekto yung message o yung pagpupulong, yung mga salitang binitawan ni Father Darwin tungkol sa confession, o sacrament of confession. Dahil maraming nahikayat ng mga Katolikong nangungumpisal na noon hindi. Kahit na ako na hindi gaanong nasunod yung sacrament na iyan, alam ko ang kahalagahan ng kumpisal, pero nang dahil sa human factor, yung ugali natin na yung para bang, okay lang, total nakakumpisal na ako, para bang hindi na makagawa ng kasalanan o mali. Okay. Pero na paalalahanan ako sa ating pananampalatayang Katoliko, dapat ang required sa atin once a year mangungumpisal tayo. Once a year. Pero mas maganda kung always tayong nangungumpisal dahil always naman tayong nakagawa ng mga kasalanan. Di ba? Di ba? Matulad ito sa yung sa bahay. Kung magwalis tayo para makuha yung mga dumi sa ating bahay, pero yung walis hindi natin pwedeng itapon ito pagkatapos nating magwalis dahil bukas at sa susunod na araw may dumi na naman. So ibig sabihin, dapat ang walis nandyan palagi. Dahil kapag may dumi na, magwalis na naman. Ganon din sa ating pagka-anak ng Diyos dito sa lupa. Okay, napatawad tayo dahil nakakumpisal tayo. Pero, makagawa pa rin tayo ng kasalanan. Bukas. Or the other day. So, kung kailangan ng walis sa bahay dahil kahit na nakapagwalis na tayo, bukas may dumi na naman, ganon din sa ating buhay Kristiyano dito sa mundo. Napatawad tayo, pero nang dahil sa makagawa pa rin tayo ng kasalanan, mabigat man o hindi, pero kasalanan. Di ba, naalala ko tuloy yung sinabi ni James o Santiago sa Biblia na ang kasalanan ay may dalawang lang. Ang ibig kong sabihin yung mortal sin at venial sin. Yung venial sin, kung magkasala tayo ng venial sin, hindi pa mawala yung sanctifying grace na nasa atin mula nang nabinyagan tayo. Pero kung magkasala tayo ng mortal sin, mawala ang presensya ng sanctifying grace sa ating kaluluwa. Ibig sabihin, kahit na buhay pa tayo physically, pero iisipin tayong patay na sa espiritu. Yung tinatawag nating the living dead. Patay na tayo sa espiritu dahil ang sanctifying grace wala na sa ating kaluluwa. So, we're spiritually dead kung wala ang sanctifying grace sa ating kaluluwa. So, kapag venial sin lang, hindi mawala, pero kasalanan pa rin yung venial sin. Kung basahin natin ang, kung hindi ako nakalimot, unang Juan 5, 16 hanggang 17, kung hindi ako nagkakamali sa bersikulo, sinabi sa Biblia na may kasalanang hindi makamatay.
sa ibig sabihin sa impyerno o hindi maka-impyerno. Oh. Pero may kasalanang ma-impyerno ka. Ibig sabihin mamatay ka spiritually. Ibig sabihin sa impyerno. Yung kasalanan na hindi makamatay, pwede pang ipagdasal. Pwede pa tayong ipagdasal. So kaya yon, no? Binase natin, ma-venial sin man o ma-mortal sin, dapat mawala ito sa ating kaluluwa, sa ating sarili, no? Dahil sa langit ay walang makapunta doon na kahit na isang maliit na dumi o kahit na isang lang, no? Wala. So, yon. Kung totoong nanampalataya tayo sa ating paniniwalang Katoliko, dapat pansinin natin ito. Hindi ako naniniwalang dahil hindi na tayo nangungumpisal, ibig sabihin wala na tayong kasalanan. No? Sino sa inyo ngayon na mga nanood sa live streaming ng RMN Dipolog at nakikinig sa radio ang makasabi na hindi na tayo nakagawa ng kasalanan? So kung nakagawa tayo ng kasalanan, dapat maglinis tayo. Kaya nga, may sacrament of confession tayo. Pero may mga kapatid tayong hindi naniniwala sa kumpisal o konfesyon. Dahil may talata ng Biblia na iba ang kanilang pangunawa nito. Yung talata ng Biblia na nagsasabi, ang Diyos lang ang makapagpatawad ng kasalanan, hindi yung tao, hindi yung pare. Now, ang ating paliwanag Katoliko nito, totoong ang Diyos lang ang makapagpatawad ng kasalanan. Pero hindi tayo makahadlang sa Diyos kung gawin niyang kasangkapan ang mga ministro niya dito sa lupa sa pagpatawad ng kasalanan. Yung talata ng Biblia na doon sa Diyos ikumpisal natin ang ating mga kasalanan o sa Diyos tayo mangumpisal, kung ating babasahin ang gospel, no? Yung mga itinuturo ng Panginoong Jesucristo, hindi po ito ibig sabihin na walang kinasangkapan ng Diyos ng mga tao sa pagpatawad ng kasalanan. Ang ibig nating sabihin, yung sinabi sa Biblia na ikumpisal natin ang ating mga kasalanan sa Diyos, ang ibig sabihin nito, kung ating unawain ang buong Biblia, ating idaan ito sa kaniyang mga ministro dito sa lupa. Ang ibig sabihin, sa mga kaparian. Yung kaparian, ano ba ang talata ng Biblia na pinahiwatig ito? Mababasa natin ito sa Juan Kapitulo 20, versikulo 19 hanggang 23. Babasahin ninyo ang Juan 20, 19 hanggang 23. Na nang sinabi ng Panginoong Jesucristo na nang ginawa siyang kasangkapan ng Ama o nang naipadala siya ng Ama, ano ba siya bilang pinadala? Mediator. At kinasangkapan ng Ama na makapagpatawad ng kasalanan. At ano ang sabi ni Kristo? Hindi lang siya. Dahil pinadala din niya o binigyan din niya ng authority ang kaniyang mga disipulo na naging mga apostol. At sa versikulo 23 ng Juan 20:23, sinabi ng Panginoon, ang sino mang mga kasalanan na ipagpatawad ninyo, ipapatawarin. Ang hindi ninyo papatawarin, hindi rin papatawarin. Ang ibig sabihin, tama ang aral Katoliko na yung sinabi ng Biblia na mangumpisal tayo sa Diyos, iidaan natin ito sa mga kaparian.
Huwag niyong kalimutan, Juan 20, 19 hanggang 23. Wala na akong mahabang panahon na maipaliwanag pa ito ng maigi. Oh, dahil oras na. Sana yung bersikulo lang na ibinigay ko sa inyo, naliwanagan na kayo kung bakit may sacrament of confession. Na ang Diyos magpatawad ng mga kasalanan sa pamamagitan ng mga ministro niya dito sa lupa. Ang mga kaparian. No? Pag sinabing mga kaparian, kabilang na dyan ang mga obispo. Dahil yung mga obispo natin pare din. May hierarchy lang, no? Sa katungkulan. Okay, wala na tayong oras. Sana sa 30 minutos nating pagtalakay natin sa pag-refresh sa ating paniniwala tungkol sa kumpisal, dapat magbago na tayo na kung hindi tayo nangungumpisal, mangumpisal na tayo. Kung meron pa kayong mga katanungan nito, okay, inanyayahan ko po kayong magtanong sa mga Katolikong nakakaalam, no? Para mawala na ang ating mga pagdududa sa sakramentong ito. Okay, hanggang sa susunod na linggo, ito ang kapatid na Silbert, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Tatak RMN.